Kumain ka ba nito? Oo. Alam mo to? Oo. Sarap pa. Okay, so, yun nga, gusto namin ibahin yung parang tema ng content ngayon taon in terms of like sa vlogging. Like, naisip ko lang na parang ayoko siya na gawin na parang, alam mo yung parang highlights lang ng buhay ko. More of parang more moments na talaga. So, kumain kami, kumuha kami ng mga prutas. Naisip namin, na-record na lang. Shoot na ng shoot. Ganun dapat. Kamusta naman yung, kamusta experience sa pag-edit? First time ko kasi dinownload yung DaVinci ba yun? Malayo siya sa ano eh, sa photography na ginagawa ko. Pero enjoy naman ako. Malig naman ako mag-edit, diba? Tsaka nag-YouTube talaga ako eh. Yun talaga yung hobby ko. Na ano rin, napansin ko rin na ano, mas maganda rin talaga yung experience at least from a parang viewer standpoint pag yung pinapanood mo parang mas natural lang. Hindi naman sa pagkaka-edit lang sa period, parang ako din yung mindset ko, parang nag-iba rin yung mindset ko. Dati kasi pag nagbablog ako, parang iniisip ko na kailangan ko ikwento to, kailangan ko ikwento yan, parang ganun. Hindi formal. Hindi naman sa formal, parang structured. Parang isip ko, kailangan ko mag-intro, kailangan ko pakita to, pakita ko tong highlights na to, bababla, ganun. Whereas, parang ngayon iniisip ko lang na parang tropa ko lang nanonood, gano'n. Tapos kung kasama natin sila dito kumakain, parang nandiyan lang sila, nakikichismis. Gano'n. Ilang araw mo in-edit yun? Almost. Monday ako nag-start, so kailan natin pinost? Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. 3 days straight ko siya in-edit. Oo nga. Imagine pag photo, 15 minutes lang tapos na per photo. Ano kasi siya eh, fashion photographer. So, syempre pag edit, mostly ginagawa niya talaga photo. So, first time niya mag-edit ng video. Iba rin yung experience for sure ng video. Malayo niya. Kasi may storytelling ba tawag doon? Tama ba ako? So, Hindi naman pwede na ba siya sapak ng clips eh. Kailangan pinag-isipan mo na kung paano mo tapusin. talaga, yun rin yung challenge talaga dun. Sa side ko naman, parang, yun naisip kong challenge sa akin talaga. Like, paano ako maging as organic as possible, like kung sino lang talaga ako. Kasi minsan talaga meron akong parang feeling na pag on yung camera, parang kailangan mong mas higher yung energy mo or like mas ganito, ewan ko. Pero okay din naman siguro yung ganun. Pero na-realize ko lang din na this time around parang gusto ko rin talaga ibahin yung flavor. So, mas kung ano lang yung mga normal na mga nangyayari. Basta try natin na record ng record. As much as possible. Dami nangyari sa Blacklist last January. Para sa akin, yung January ng Blacklist, parang yun yata yung isa sa mga pinaka, hindi naman malas, pero isa sa mga pinaka bad beats na January. Like, yung Dota, nag-champion ako isa, pero halos lahat ng tournaments hindi nag-qualify. Tapos yung Wild Rift, nakapasok sa Asia, naka-finals, pero natalo ng Game 7. Ako naman, personally, like, okay na naman matalo. Siyempre, part naman yun ng ano eh. Part naman talaga yun ng esports. Like, win and lose naman talaga. Pero siyempre, I guess, like, siguro yung mindset ko lang. Pero buti Gusto ko tuloy-tuloy ba yung manalo? tournament nila? Or wala na ngayon? Yung Dota, iba din sa this year eh. Kasi before, isang liga lang na mahaba, di ba? Ngayon, parang ni-stop ni Valve, which is yung gumawa ng game ng yung parang once a year na tournament na parang hawak nila the whole year. Well, nung una, ang daming tao na nag-iisip na parang negative yun kasi siyempre kung isipin mo nga naman, di ba, parang titigil yung mismo may-ari ng game na mag-hold ng tournament for a year. Pero ako, even before, ang nakita ko kasi doon, if ititigil nila yung tournament for a year, maraming magkakaroon ng breathing room yung mga ibang organizers. So, true enough, ang daming nag-organize ngayon ng mga tournament sa mga kalagitnaan ng buwan or like every 3 months. And recently, nag-announce pa yung parang Middle East ng isa pang malaki na naman tournament. So, feeling ko parang pabalik siya sa Dota 2016 na, I mean, obviously sa viewership hindi. Pero, in terms of yung maraming nangyaring events, parang dun, ganun yung nangyari ngayon eh. Ang daming events. So, in a way, sa Dota, like, matalo ka isa, dalawa, okay lang. As long as like, lagi ka lang talagang nag-i-improve and ready ka for the next tournament, for the next tournament, for the next tournament. Pero, siyempre, hindi din naman pwedeng laging ganun. Like, kailangan talaga at one point, diba, mag-qualify kayo as much as possible na tournament. Sa Pinas ba wala? Kasi parang never ko pa sila nakita naglalaro dito. More on, di ba, online lang, tapos ibang bansa. Sa Philippines, last time, sa Mo Arena. Di ba yung nanalo kami? Dota 2. Dota 2 yun. Dito pala yun? Dito yun, sa Mo Arena. Kala ko sa ibang bansa. Sa Sa Wild Rift din actually medyo okay din eh. Maganda rin yung nangyari dun kung titingnan mo yung buong big picture. Kasi ilan lang naman yung nakapasok from Southeast Asia. Tapos, natalo pa namin yung China. Kaso pagdating na finals, China kasi ulit yung kalaban. Tapos sayang nga, Game 7, like 1 game away. Pero... nakita ko, yung nag 3 all, tas... Dikit ba yung last game? Tanong-tanong. Yung last game, hindi masyadong dikat. Pero okay na rin. Like, I think, one step at a time lang din, di ba? Pero syempre yun nga, like, sabi ko, like, syempre bilang CEO ng Blacklist, hindi ka naman parang, hindi, okay lang, second tayo, parang ganun. Hindi pwedeng ganun. Dapat, mindset mo, parang dapat manalo kayo. Tapos, isa pa, mag-a-announce na ng
Season 13. Lineup. Hindi pa nila alam kung sino lalaro eh. So ano, tumatiming kayo sa announcement or ano? Hindi naman sa timing. Hindi nyo rin talaga alam. Hindi naman. Hindi naman. Reacting kayo eh. Usually ano lang, pagdating kasi sa mga roster review, syempre, yung mga teams kasi talaga, like nagpe-prepare talaga. In our case kasi, I think si Milo yata magiging part ng roster reveal. So, isa yun sa mga considerations kasi syempre, nagpe-prepare kung paano gagawin i-execute yun. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin yun, pero yun na lang ipagkalak. Hindi, pwede naman siguro. Hindi naman siguro masamang sabihin yun. So, we've been preparing for it. Actually, yun yung discuss din kanina. May isang meeting rin ako about din kanina. Yung sa preparation ng roster reveal for... Actually, sa totoo lang, bago mag-start yung season, ang dami mong kailangan ayusin eh. Yun yung di alam ng lahat eh. Una, may deadline. Kailangan mo magpasa ng lineup. So, syempre, before mag-deadline, kailangan mo i-check. Sino bang gusto maglaro? Sino ba maglaro? Players. Okay, coaches. Sino yung gusto natin buuin na lineup? Sino ba yung gusto natin, ano ba yung type ng play style na gusto natin gawin? Sino ba yung match dyan? Bababla, ganyan. Tapos, syempre, kailangan nyo rin mag-prepare ng plan A, plan B. Tapos, at the same time, minsan, tumitingin rin kami sa external team. Sino ba yung pwede matrade? Sino ba yung available? Sobrang makakalat at magulo rin talaga yung off-season ng Mobile Legends. So ngayon, after ng lahat ng off-season na yun, pag nag-start na, magpapasa ka na ng roster. So ngayon, magpe-prepare ka ng marketing plan, ng story, papasa mo sa prod team, kailangan mag-create ng treatment, proposal ng storyboard, pagka-propose ng storyboard, treatment and all that, tsaka mo i-approve, tapos i-shoot, tapos ang dami. Sobrang daming, hindi lang siya parang okay, gawa tayo video para period, yun. Siyempre, kailangan talaga, may strategy that comes with it, kung ano yung story na gusto mong i-sabihin doon sa public. So, yun din siya. Kaya hindi rin siya biro talagang gawin. Pero yun yung magaling sa Mobile Legends, may story yung per player. Hindi naglalaro. In fairness, I think sa Mobile Legends kasi, yung mga mismo players, influencers na rin sila, di ba? Lahat sikat eh. Hindi lang sikat, like, ina-embrace nila yung responsibility na to play the part. Alam mo yun? Kasi in some esports titles, parang, laro lang ako. Yun na, hanggang doon lang ako. Sa Mobile Legends kasi parang yung mga player, rin talaga like out there talaga, nagla-live, nakiki-content, alam mo yun. Yun yung wala sa ibang sports lang talaga. Sa sports mismo talaga, yun yung mas bihira. Yung press kasi yung nagda-drive ng story doon eh. Yeah. Dito kasi digital sabi naman halos lahat ng player. Kaya din nila yun. I mean, I guess yun din talaga yung kinaiba ng ML kasi iba talaga mang-hype yung mga player kasi isipin mo nga kasi content creator din sila. Mas malapit sila sa viewers eh. Nantatrash talk pa minsan, pa. Iba rin yun. Sarap panoorin. Yun nga, kaya iba rin yung Mobile Legends talaga. I think, iba yung eksena niya. Tsaka mas marami din talaga nanonood. Yun din yung difference. Like, iba yung pressure nun eh. Iba yung pressure. Kasi syempre, alam mo na pag nangyari to or mali kang ginawa, like, mababash ka talaga. Ako may feeling akong ganun kasi, like kunwari, diba, nung nag-basketball kami last time, yung sumali kami sa liga. Alam mo yung parang feeling na, pag kayo yung kalaro, parang all-in yung kalaban mo. Kasi kalaban mo, team payaman. Parang ganun yung feeling, di ba? Kasi syempre, kung kalaban mo si Kong, or like si Juni, or like si Keng, di ba? Parang, uy, kalaban ko si Boss King, syempre, pasiklab ako dito, di ba? All-in ako dito, parang, syempre, yun eh. Iba yung feeling eh. So, alam mo yung parang kumbaga sa NBA siguro or like sa football. Like kalaban mo for example, Golden State or Lakers or like sa football, kalaban mo Real Madrid. Siyempre pag iba yung gabi na yun pag yun yung kalaban mo. So parang may ganung feeling siguro pag kalaban mo yung idol mo yung kilala mo talagang player. Iba yun eh. Lalo siguro pag Blacklist rivalry, yung mga Dota boys. Given na kumbaga ang taas nung sa kanila, nung hype sa kanila. Siyempre pag tinalo namin yung All-Star team, mga ganun, parang ganung feeling yun eh. Diba? Mas malalaki sweldo ng mga yun sa amin, pero tinalo namin. Parang may ganun. Kaya kailangan talaga, pag blacklist ka, ready ka. Ready ka mabash. May chance ba? May chance ba na matalo yung mga yun sa mga magagaling na streamer? Sa streamer, wala. Sa pro players din. Sa streamer siguro wala. Iba naman yun eh. Ibang realm yun. Iba na rin talaga gumalaw yung... Yun nga eh, sa Dota kasi medyo nakahiwalay pa yung streaming tsaka pro. Doon ngayon medyo nagbi-mix na siya. Kasi may mga streamer at player na rin at the same time katulad ni Kuku, nila Gab. Pero dati kasi medyo hindi talaga nangyayari yun ng sabay eh. Like pag pro player ka lang talaga, minsan ka lang nag-stream.
pagka streamer ka, content creator ka talaga. Medyo nagma-merge na yung mundo ngayon. Ini-embrace na rin ng ibang Dota players yung yung pagiging content creator. Well, I guess naman kasi yung word na content creator, sobrang naman ding bigat, di ba? Minsan kasi pag sinasabi, content creator ako, parang sobrang bigat na salita. Pero kung tutusin, hindi naman talaga siya yung parang kahit sino naman pwede maging content creator. Kahit sino pwede mag-upload ng video sa YouTube. Kahit sino pwede mag-upload ng video sa TikTok, di ba? Kahit sino content creator. Feeling ko kasi mundo na talaga ng social media, alam mo yun. Tsaka di ba? Photographer ka, CEO ka, kahit ano pang ginagawa mo, like, parte na ng lifestyle mo naman din talaga gumawa ng content, di ba? Yung iba, hindi lang sila sumasagad, di sila gumagawa ng vlog, katulad nito, di sila nag-livestream. Pero like, in some way or form, kahit sinong tao naman nagpo-post ng something sa social media nila. Whether it's an update on their life, or, like, it's a picture na kasama si ganito, si ganyan. I mean, content creation pa rin naman yun, di ba? Like, kung tutusin yung social media, yung habit of sharing content, creating content, ano na talaga yan? Parang tingin ko parte na yan ng mundo ngayon. Iba-iba na lang yung pamamaraan ng tao kung paano nila gagawin yun. Sa TikTok ayaw mo pumasok? Sa TikTok nga ako, nandun niya ako madalas eh. Ngayon? Oo. Kasi, ewan ko, pero parang feeling ko kasi sa TikTok safe ako. Parang feeling ko doon hindi ako masyadong binabash. I mean, hindi man ako sobrang sensitive sa basher, pero meron lang ako parang feeling na pag sa Facebook page ako mag-upload, parang, alam mo, sobrang daming kritiko sa Facebook na parang kailangan ko maging maingat. At sa YouTube naman, syempre iba naman yung content dito. Like, syempre, mahaba dapat, ganyan. Twitter, isasabi ko rin lang kung anong trip ko. LinkedIn, professional. Instagram, kung ano rin lang yung gusto ko creatively. Mas creative kasi isip ko eh. Sa TikTok, post lang ako ng post ko. Anong trip ko? So hindi mo kinoconnect lahat? Like, Hindi. whenever you post, pinapakinom sa lahat na ito, posted sa... Ay, hindi ko in-upload sa lahat? Iba kasi ganun eh. Parang, alam mo, ina-announce nila na may pinost sila na ganito. Hindi ako ganun. Ay, iniwalay mo talaga? Hindi pa ako ganun ka-systematic. Parang ginagawa ko, I mean, huwag nyo naman ako sundin. Hindi ko alam, pero ginagawa ko lang Pag nasa Facebook ako, nasa isip ko, ako si Trike Gutierrez, hawak ko yung page. Kailangan dyan, lahat na ipopost ko, calculated lang. Kasi sobrang daming basher dyan sa space na yan. So, ingat lang ako. Tsaka dami rin kasing misinterpretation na nangyayari dun. So, easy lang ako. Ang talagang active talaga ako, tatanungin mo kung saan ako active, LinkedIn talaga. Kasi sa LinkedIn kasi, na dun ko talaga kino-continuously tell yung story ko, professionally speaking. So, dun ako nag-express talaga ng gusto ko sabihin sa LinkedIn. Sa Instagram naman, yung parang creative, side mo lang. Minsan gusto mo lang mag-picture, may magandang picture, gusto mo lang i-upload. Alam mo yung gusto mo lang i-update yung mga tao sa ginagawa mo, so story ka lang. Ganun lang. Tapos sa Twitter kasi, minsan lang yung may mga random thoughts ka na maikli lang, na hindi naman, alam ka namang i-story mo yun, di ba? Yung mga maikli lang na gusto mong sabihin, weird na naman kung status mo sa Facebook yun. Tinitweet ko na lang pag meron akong parang maikling bagay na gustong sabihin. Tsaka doon rin ako nagbabrowse ng sports, updates sa NBA, updates sa esports, ganyan. So, usually pag nanonood ako ng games, mas Twitter ako. Tapos, pag TikTok naman, actually TikTok na talaga yung ubos oras ko. Like, doon talaga ako nagbabrowse araw-araw, gano'n. So, minsan pag may nakikita ko kung anong trend or kung anong kalokohan or minsan may gusto ko respondan, doon ko na lang ginagawa. Kasi ang bilis eh. Hindi mo na kailangan mag-edit, wala ka nang ibang kailangan isipin. Like, shoot, parang point and shoot ka lang. Sabihin mo, upload mo, tapos na. Like, alam mo yun, mabilis. So, kaya yun rin yung gusto ko sa TikTok. Sa YouTube naman, syempre iba yung feeling ko sa YouTube kasi syempre, may community yun, may channel yun eh. So, feeling ko kailangan ko rin alagaan, di ba? Kailangan ko rin ayusin. So, iba rin yung approach sa YouTube. I mean, at least that's the way I think about things. Baka overthinking lang ako, di ba alam. Tsaka YouTube yata yung parang pinaka-ma-effort bago mo ma-post. Hindi pwede yung TikTok na, yun yung maganda sa TikTok. Like, sobrang bilis lang talaga. Speed lang talaga yun. Like, hindi ka masyadong. Sa YouTube talaga, I mean yun, it takes a lot of effort, time, and I guess creativity. Tsaka, yun nga, kasi channel siya eh. So, may gusto ko talagang i-tell na story, di ba? Pero yun naman din, I guess, yung nakaka-challenge sa kanya. In one of the books nga na nabasa ko, like, even as a CEO, kailangan daw, in one day or at least a week, hindi ka pwedeng nawawalan ng creative work. Kasi hindi pwedeng puro ka logic. Parang kailangan meron ka pa rin ginagawang something creatively para mag-operate yung side na yun ng brain mo. Okay. Pampakiliti daw yun. Everyone ka mag-post sa YouTube. Sinasabi mo, babalik ka diba? Depende sa'yo. Siyempre, kung gaano karami kaya mo edit. Hindi, joke lang. Siguro mga 3 times a week, yung pinaka-ideal. 3 times a week. Isang vlog dalawang vlog na personal kung kaya mong i-edit. Tapos isang video na work na ipapagawa ko sa ibang editor. So, 3 in a week minimum. Kung kaya kong mag-4 in a week na dalawang work, dalawang personal, okay lang din sa akin yun. Pero
this time around, gaya ng sinabi ko, di ba? Ayoko na nung parang, okay, vlog tayo, ito yung gagawin ko. Parang di na ganun. Like, kunyari, kakain tayo, tara, video natin. Parang ganun na lang. O tara, pupunta ako dito, tara, video natin. Yeah. Parang ganun na lang. Parang hindi din masyadong additional na iniisip pa. Parang ganun, di ba? Anyway, yun na siguro muna.